sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto Him the sacrifices of thanksgiving. As we offer unto Him the sacrifices of joy. The sacrifices of joy. The sacrifices of joy. Amen. Glory to God. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat po. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Sa next week, Sunday, tayo po ay mag-celebrate ng ating 23rd anniversary. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Dito po tayo magla-lunch. Ano po? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Noon pong Pasko, mismong party natin, mayroon pong nagbigay ng 10,000. Kaya lang, okay na lahat po yung mga, yung mga gifts natin, yung mga ipapamigay natin. Hindi na po natin, sabi ko, gagamitin na lang natin sa ating anniversary. That will be used po para po sa ating pagkain on Sunday. At dadagdagan na lang po yan. Yun pong gustong magdala, ng, halimbawa, parang mayroong nangako ng magdadala ng ice cream. Tapos, kung gusto po niyo magdala ng kalamay o kaya ng prutas, si Sister Elmi po, yung 10,000 marahil, baka hindi na tayo kukuha sa general fund, ay mayroon pong connect ulit kay Sister Elmi from Canada at nagbigay po siya ng 5,000. So yan po ay gagamitin natin sa pagkain po natin. Pero kung gusto po ninyong magdagdag, para po sa ating hindi doon sa ulam, kundi doon po sa mga kung gusto po ninyong magdagdag, ay welcome po yun. Sunday po yan. Sa Sunday na po. Ako po ay natutuwa, nagagalak sa ginagawa po ng Panginoon as we continue to serve Him faithfully. If you have your Bible, let's open our Bibles po sa Joshua chapter 24, verse 15. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang po sa salita ng Panginoon. Joshua chapter 24, verse 15. Ito po ay babasahin ko sa New King James Version, Joshua 24:15. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan sa amin. Salamat sa mga pribilehiyo na inyo pong ibinibigay upang, Panginoon, kami po ay makapaglingkod. Pangunahan mo po kami, Panginoon. Hinihiling namin, O Diyos,
ang banal na Espiritu, ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Maramdaman namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, Panginoon. Dalangin namin as your word is preached today. We pray, Lord, na Panginoon, hipuin mo ang aming mga puso. Inihiling namin, O Diyos, na maging bukas ang aming mga puso at ang aming mga kaisipan upang, Panginoon, tanggapin ang mga ito. Tanggapin as they are, Lord, your word, your powerful message. Lord, we entrust to you the remaining time, Lord, sa pagsambang gawain na ito. Inihiling din po namin, O Diyos, na ang iyong mga salita ay may pangaral ng tama at ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Inihiling namin, O Diyos, na ikaw ay mapurihan at maparangalan as we continue to focus our minds and our hearts, Lord God, to you. We honor you, Lord. We thank you. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo. Meron po akong nakitang interview ng isa pong billionaire na CEO po ng Jordan, yung mga Jordan shoes. Ano po? Para po sa kanya, ang oras o ang time. Time is much more important than money. Yun ang kanyang pananaw. Kasi daw para sa kanya, ang oras na iyong ginugol, halimbawa kaninang umaga, hindi mo na may babalik yon. Yung date na January 19, 2025, oras na alas 7 ng umaga, hindi mo na mababalik yan. Babalik pa ba yun? Hindi na. Baka mag-ano ka, January 19 ka ulit next year, pero hindi na 2025. 2026 na. Hindi mo na may babalik ang panahon. Ano po? Time spent will never be redeemed. Ayon po sa kanya. At magdadala po sa katanungan na kung hindi na maibabalik ang mga panahon o mga oras na in-spend natin, halimbawa, ngayon ito, pangangaral na ito, hindi na maibabalik. Where do we invest our time? So dapat magdala doon sa pag-iisip na kung hindi na maibabalik ang mga panahon, where should I invest my time? At ang maliwanag na sagot po dyan ay we should be investing it in things that matter. At pag mag-iisip din po tayo, ano ba ang mga bagay na mahalaga? At ang mga bagay na mahalaga ay masasagot natin, ang mga bagay na mahalaga ay yung mga bagay na ginagawa natin patungkol sa Diyos. And time is not wasted when we use it in serving the Lord. Amen. At ang Diyos ay tinatawag po tayo upang siya po ay paglingkuran. At ang mga paglilingkod na ito, hindi po natin karapatan yan. Iyan po ay pribilehiyong ibinibigay po sa atin ng Diyos. The Lord is calling us to serve Him. And it should be our natural response sana. Ano po? Yung kapag ikaw ay iniligtas ng Diyos, alam mo mahal ka ng Panginoon at iniligtas ka ng Diyos, it should be your natural response to a God who loved you and saved you. Biruin mo po ang magiging kalagayan natin, ano po, o inayos ng Diyos ang ating buhay, pinagkatiwala natin ang buhay natin sa Diyos, inayos ng Diyos ang ating mga buhay. Payapa ang buhay natin. We can call unto God sa anumang kalagayan po natin. At hindi lamang po yun, God has given us eternal life. Our eternal life is secured. Hindi ba't dapat natural sa atin na pasalamatan at ang pagpapasalamat natin, Lord, paglilingkuran kita. Amen. And we should serve the Lord while we still have time. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang
Time is short. And we can redeem the time, ang sabi po ng salita ng Diyos, sa pamagitan ng pag-double time po natin. Ano po? Yung paglingkuran natin ang Diyos. We should serve the Lord while we still have time. We should serve the Lord while we still have that strength na gawin po natin. Ang sabi po ng Ecclesiastes ay habang tayo ay malakas pa, habang ang mga hindi pa yung ating mga mata ay nakakakita pa, habang yung ating mga bakod ay nandyan pa. Sabi niya, habang hindi pa nauubos ang iyong mga ngipin, buti ngayon meron na pong mga dentures na pwede natin gamitin. We should serve the Lord while we still have time and strength. At ang paglilingkod sa Diyos ay paglingkuran po natin siya ng buong puso. Ano po? Ang sabi ng salita ng Diyos, our labor in the Lord is not in vain. 1 Corinthians 15:58. Yung mga ginagawa natin para sa Panginoon ay yun yung mga bagay, yun yung mga tama at mabuting investment sa buhay. Ang tayo ay maglingkod sa Diyos. Si Joshua, challenge po niya ang buong Israel. Sinulat po ito sa panahon na they have conquered the land already. Tapos na. Ano po? Wala nang gaanong gera. Pakonti-konti na lang. They have conquered the land. They have conquered the promised land. But Joshua challenged the people. Sabi niya, ang Diyos ang piliin natin. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve. He challenged the people to choose to serve the Lord. He challenged the people not to compromise and set an example in the many years ng paglilingkod niya sa Panginoon. Ito ang ginawa ng Diyos. Mabuti ang Diyos. Ang mensahe po, ang pamagat ay serve the Lord. Nung pong sinabi ni Joshua, sabi niya, choose for yourselves this day whom you will serve. It's a call to decide. Ano po? Call to decision. Mag-decide kayo. Tayo po nandirito na sa pananampalataya. Sabi ko nga po sa inyo, you are identified with this church. Ano po? Your faith is in Jesus Christ. Let us decide every day. Ano po? Na paglingkuran ng Diyos, let us decide every day na ang mga desisyon natin ay para sa Diyos. Araw-araw tayo po ay gumagawa ng mga desisyon. Hindi po ba? You have decided today to worship God. And it's an excellent decision. Sabi ko nga po sa inyo, hindi kumbaga, yung mga ginagawa natin para sa Panginoon, yun lamang yung mga counted, base yan sa isang tula. Ano po? At yun po ay totoo. Every day, we are making decisions. Mga desisyon po that can make or break us. Maling desisyon, mga consequences sa harapin po natin. Sino ang pipiliin natin? Whom shall we choose? Sa bawat araw. Ano po? Si Joshua po, he placed a clear choice before the people. Ang sabi niya, choose for yourselves this day whom you will serve. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, bago po sila pumasok, kung sinabi niya river dyan, marahil yung Jordan, ano po, bago sila pumasok, ibig sabihin yung mga iniwan po doon sa mga nakalaban po nila, at saka yung mga gods na nandirito no ngayon, sabi niya, in whose land, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell.
naglalagay po siya ng pagpipili sa mga tao. Ang pagbibigay ba niyang pagpipili ay, kumbaga parang, magpili kayo. Mahihirapan ba silang pumili? Kumbaga, ako po ang paningin ko dito, ganito. The answer is very clear. The answer should be clear to them. Biruin mo sila po, they have conquered the land. At sila po ay binigyan ng tagumpay ng Panginoon. Sila po, wala silang naka-established na government noon. They were slaves. Pero binigyan po sila ng Diyos ng kakayahan upang i-conquer yung mga nations na mas makapangyarihan sa kanila. Hindi ba dapat maliwanag na ang kanila pong tugon dyan? Nang dapat nilang piliin ay ang Panginoon? Choose for yourselves this day whom you will serve. The answer should be clear to them. Kasi po, ang Diyos ay nangako na bibigay po niya ang promised land. Marami pong mga labanan yan. At kung babalikan po natin, ang umpisa po niyan ay noong si Moses, nagbigay ng mensahe ang Diyos kay Moses. Inilabas po sila sa Egypt with a mighty hand. Nung makulong po sila sa gitna ng mga lumulusob na mga Egyptians at sila ay nandito po ang Red Sea. Ang Diyos ay kamanghamanghang sa pamagitan po ni Moses, kamanghamangha na nahati po ang dagat. They have seen His great power to give them victory, not only nung palabas po sila sa Egypt, even nung nandun po sila, nung conquest po nila sa Promised Land. Hindi ba dapat madali na lang ang desisyon that they should choose for themselves the Lord? But Joshua is giving them a chance to commit their lives again faithfully to God. Ibang labanan ngayon. Ano yung labanan ngayon? That they will flourish, that they will be successful. Na nandun po sila sa lupain, the land flowing with milk and honey. At tatandaan po, bago po sila pumasok doon, ay ang sinabi ng Panginoon, do not forget the Lord your God, who gives you the ability to produce wealth. Ibang labanan na naman ngayon. Kaya po, Joshua is giving them a chance to commit their lives faithfully to God because they will experience abundance, success in their lives, at baka hindi nila ma-handle. Every believer faces a moment of decision. Tayo po yun. Sino po ang priority natin? Who or what holds your priority in life? Kapag ang Diyos natapos na yung mga labanan po natin and the Lord has given us victory in lives, at hawak na natin, nandyan na, success. Who is your priority? What is your priority? Is it still God? Or is it still our service to God? Kagaya nung dati. Kagaya pa rin ba ng dati? Sana we are not just going through the motions of our worship, kundi yung puso natin ay tapat na sumasamba sa Diyos. Na nandun pa rin yung init natin para sa Panginoong Jesus. Amen. Who is your priority? What is your priority? We must examine our priority and loyalty. Si Lord pa rin ba? Honestly examine our priority. Honestly.
Tayo po ang nakakaalam yan. Hindi ko po alam yan. Kayo po ang nakakaalam at ang Panginoon. Is the Lord still your priority? Siya pa rin ba ang mahalaga, pinakamahalaga sa atin? Siya pa rin ba yung nakaupo sa trono ng ating mga puso? Loyal pa rin ba tayo? Ano po? Hindi ko po alam ang inyong mga iniisip. Wala pong nakakakita ng laman ng ating mga puso. Siya pa rin ba? Loyal pa rin pa po ba tayo even in our thought life? We should always decide according to what the Bible says. Not on the dictates of our hearts or our emotions. Ano po? Magdi-decide tayo sa bawat araw, ano po, na tayo tinatawag ng Diyos upang siya ang paglingkuran po natin. At hindi po tayo umaasa lamang doon sa mga nasa ng ating puso para sa ating sarili, kundi tayo po ay mag-decide sa bawat araw na iuna ang Diyos sa bawat paggising po natin. Amen. One struggle, kapag tayo po ay magising, iniisip na ba natin ang Diyos? Iniisip na ba natin na tayo ay mag-pray? O naisip natin kunin ang cellphone natin na tayo ay maghahanap ng mga messages? Baka mayroong nag-message doon sa buong magdamag. I have to overcome that. Ako po. I have to overcome that. Minsan, inuuna ko yung cellphone, tinignan ko sino nag-message. Tapos doon pa lang ako magpe-pray pagkatapos. Ang problema kapag napasubo ka. Hindi po ba? I have to overcome that on my part. Kailangan kong unahin ang Panginoon. Mag-decide ako na ang Panginoon ang mauuna. Na kung ang bubuksan ko man ito ay Biblia o kaya yung worship song. O pagising natin, tayo nagmamadali na nakakalimutan, hindi natin naiisip ang Diyos na pasalamatan. The Lord calls us to a decision ng Diyos ang iuna po natin. Amen. Sabi ko nga po, kayo ang may alam niyan. Kayong nakakaalam at ang Diyos. Ano po? Pero pag marinig natin ito, mayroon tayong dapat gawin. Hindi po ba? Na hindi tayo dapat magpapatuloy dun sa mga ginagawa natin na hindi natin nauuna o inuuna ang Diyos. Amen. We are called to decide to put God first in our lives. Ang sabi po ni Joshua, choose for yourselves this day whom you will serve. Pangalawa po ay, ang sabi niya, whether the gods in which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. Compromise. Ano po? Pili kayo. Hindi po pwede na maglingkod po sila sa mga gods on the other side of the river and the gods of the Amorites in the land which they dwell. Attractive po kasi ang worship ng mga tao. It caters to the flesh. Mayroon pong mga orgies. It caters to the flesh. Kaya inahamon niya sila eh. We are called to live holy lives. Amen. Amen po ba? At hindi po tayo hindi dapat tayo mag-compromise. Ang sabi po ni Jesus, you cannot serve two masters. Of course, hindi naman po negative talaga ang compromise. Negative word. Kasi, halimbawa, doon sa trabaho o kaya kung mayroong mga
pag-uusap, mga meeting ganyan sa mga organizations. O sabi na, let's compromise. Mag-meet tayo sa gitna. It's not all negative. Pero dito, when we speak of spiritually, wala tayo dapat compromise. Si Joshua po, tinatawag po niya yung mga tao to decide for God. And after their conquest in the promised land, he knows that there is danger pagkatapos po ng conquest na yan. Tingnan po ninyo. Pagkatapos po ng bawat tagumpay, magbantay tayo. Tingnan po ninyo sa David. Pagkatapos po ng tagumpay po niya kay Goliath, nagsaya po. Wala pong gustong lumabang kay Goliath eh. Di ba? Araw, kada umaga, nandun po si Goliath. Ang pagitan po nila, valley. Nandun yung mga Israelites. Nandito po si Goliath. Sumisigaw po siya. Ang almusal niya, sigaw. Sumisigaw siya, sabi niya, kung sino ang matapang sa inyo dyan sa kabila, labanan ako. Kapag nanalo kayo, we will be your servants. Pero kapag nanalo kami, servant namin kayo. Sino ang lalaban kay Goliath? 9 feet. Ang sabi po ni Saul, nung lumapit po si David, kay Saul, ang sabi ni Saul, kay David, ang sabi niya, you are just a boy. And he's a warrior all his life. Pagkasilang niya, warrior na siya. Paano mo siya lalabanan? Pero alam natin ang istorya, hindi po ba? Nanalo si David. Noong pagkapanalo po niya, magbilis ako ng istorya, pagkapanalo po niya, ang sigawan po ng mga babae sa Israel, gumawa sila ng kanta. Ano po ang kanta? Ang sabi niya, Saul killed his thousands, but David killed tens of thousands. Nainggit siya. Ang sabi niya sa isip niya, ano pang kukunin ni David sa akin, kundi ang trono? Di ba? Nabi ng Biblia yun. Nainggit siya. Ito po ang point ko. Ano pong nangyari kay David pagkatapos ng niyang victory kay Goliath? Praises of people. Pero yung galit ni Saul ay napunta sa kanya. And Saul desired to kill him. At wala na po siyang ginawa, kundi ang hanapin siya. Kasi pinapaalis si David. Kung alam po yung istorya, how many times na gusto niya, nung nandun pa siya sa palace, pinatutugtog siya para maalis yung evil spirit ni Saul na nanggugulo sa kanya. How many times na sinibat niya? Ang mga Israelites po, alam po ni Joshua yung danger na pwede nilang iwan ang kanilang pananampalataya. Kahit na nakita na nila ang mga signs and wonders, miracles ng Panginoon. Pwedeng iwan nila ang kanilang pananampalataya. For pleasure and because of success. Meron na po silang istorya dyan, di ba? They have a short memory of God's goodness and greatness. Balikan natin ang istorya. Pagkatapos po ng paglabas nila sa Egypt, nandun po sila sa disyerto. On the third day, naubusan na po sila ng tubig. Ano pong ginawa nila? Nakakita po sila ng tubig. Siguro, excited, Excited po sila. Tapos, siguro, naligo doon. Pero ang dami, At sila naglalakad, walang tigil na paglalakad. On the third day, nakakita ng ilog. Tinawag po nila ang ilog, Mara.
Kasi nung pong pag-inom po nila, sabi nila, mapait. Mapait, sobrang pait, hindi mainom. Complain sila. Just only on the third day. Hindi ba nila nakita ang kamanghamanghang kamay ng Diyos doon, nung nandun po sila sa Egypt, yung 10 plagues? Hindi ba nila naranasan na sila po ay dumaan doon po sa gitna ng Red Sea? But only on the third day, sila po ay nag-complain. Mamamatay kaming lahat dito. Bakit mo pa kami dinala dito? Nagko-complain sila kay Moses. Bakit mo kami dinala rito? Mamatay kaming lahat. They have a short memory of God's goodness and greatness. Watch ourselves. We must watch ourselves. Why? Because we all have a tendency to have short memories of God's goodness. Hindi lamang po sila, ako rin. Kayo rin po. Kundi natin babantayan ang buhay natin. We have short memories of the goodness of God. Akala natin kung tayo ay maharap sa mga problema ngayon, na marahil yung mga nakaraan ay masigit pa, pero ngayon ay mas maliit lang. Nakakalimutan natin na ang Diyos ay niligtas na tayo sa mga matitinding mga problema. Balikan po natin. No? Huwag tayong magkaroon ng short memory of the goodness of God. We must watch ourselves because we all have that tendency to have short memories of God's goodness. Sana maalala po natin parati ang kabutihan ng Diyos, ang greatness ng Diyos sa ating po mga buhay. Ang sabi po ng Psalm 103, do not forget all His benefits. At di po ba yung sabi niya, kapag nandun na kayo, doon sa promised land, ano po ang sabi niya, remember the Lord who gives you the ability to produce wealth. Ang temptation po to serve other gods reflects the pull of culture and convenience. Dapat sana tayo po ang mag-influence. Hindi tayo ang ma-influence ng evil who once ruled our lives. Ang sabi po ni Paul, wag na yung babalikan ng dati niyong buhay. Hindi ba sinabi niya yon? It's like a dog eating its vomit. Kalimutan na yan. Ano po? Wag nang babalikan. Ang sabi ng mga Israelites, ibalik mo kami sa Egypt. Huwag nang babalikan. Amen. When we compromise with worldly values, it weakens and eventually it destroys our spiritual effectiveness. Paano tayo magpapatotoo kung tayo po ay nag-compromise? To live a double life. Sa isip-isip ng mga tao, di ba? Parati ko naman sinasabi ito, sa isip-isip ng mga tao, parehas lang tayo. Tapos, mag-share ka. Pero salamat sa Diyos, when we stand firm amid social pressures, ang tulong po ng Diyos ay nandyan. Tutulungan tayo ng Diyos na tayo po ay makatayo doon po sa ating pananampalataya. Palalakasin tayo ng Panginoon if we are just willing na mamuhay para sa Kanya at huwag tayong mag-compromise. Amen po ba? God's help is available. No need to compromise. No need. Sufficient po ang Panginoon. He is more than enough. We don't need to compromise.
We don't need to please people. Please the Lord. And if others are not pleased, so be it. Do not compromise. Amen. Are there gods in your life? Gods. Quote unquote. Inuuna natin maliban sa Diyos. Wealth. Wealth kaya? Aba, nauna natin ang wealth. Aba, mas nauna natin yung success. Aba, mas inuuna natin ang mga relasyon na maglalayo sa atin sa Panginoon. Are there gods in your life na pinipuwersa tayo na i-compromise ang faith natin at pinapalitan ang Diyos natin sa ating buhay? Talikuran ang mga yan. Because there is danger in compromise. Amen. Ito ang maganda. Pangatlo, sabi po ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Big time si Joshua. Praise the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Ito po napansin ko lang, Ang buong bayan, pinapipili niya. Yung pamilya niya, hindi niya pinabili. Kung ano ang gusto niya para sa may faith ako, sumunod kayo. Di ba? Hindi niya pinapili eh. Pero ako at ang aking pamilya, maglilingkod sa Diyos. Joshua knows where he stands. Maalala ko po ang sinabi po ni Paul sa 2 Timothy chapter 1 verse 12, I know whom I have believed. Si Joshua, kilala niya kung sino ang pinaniwalaan niya, kung sino siya magpapatuloy na pananampalataya. Na-prove na po niya ito. Nung nandun siya sa Egypt, nakasama po si Moses, at nung siya ay tinayo ng Panginoon na maging leader po ng Israel, hindi siya iniwan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, sa Joshua chapter 1, be strong and of good courage. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. I will give you success. I will never leave you. I will never forsake you. Ginawa po ng Diyos yun. Kaya malakas ang loob niya, matatag siya. As for me and my household, we will serve the Lord. Nung pinresent po niya sa mga Israelites, hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo, ang niya sumunod kayo. Kasi parang nilatag na niya, di po ba? Na dapat, ang tamang gawin dyan, sumunod sa Diyos. Kasi binigyan na tayong tagumpay ng Panginoon. Pero kung hindi kayo tutugon, ako hindi. Ako at ang aking pamilya maglilingkod sa Diyos. His faith is in God even when others will not continue or pursue God. Hindi po nakabase ang kanyang pananampalataya kung susunod ba ito, o nagkamali ba yan. As for me and my household, we will serve the Lord. Sa ating pong paglilingkod at sa ating pananampalataya, isama natin ang pamilya natin. Tama po ang panalangin kanina. Sa bagay, mayroon bang maling panalangin? Pero kasi binanggit po niya yung pamilya. Kasama sa pangako yan. Ang sabi po ni Paul doon po sa Acts chapter 16 verse 31, what shall I do? Ang sabi po nung nagtatanong.
Hindi pa ito si Paul. What shall I do in order to be saved? Ang sabi po niya, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your household. You and your household. Dineclare po niya. Declaration po ito eh. But as for me and my house, we will serve the Lord. Nag-declare po siya ng unwavering commitment na maglingkod po siya sa Panginoon together with his family. Na-influence na niyang pamilya niya. Maglilingkod tayo sa Panginoon. Kaya dinideklara niya. His faith was an example of commitment to God. Amen. And strong and godly leadership begins with personal conviction and flows into the family and community. We should lead our families in faith and commitment to Jesus. Amen. Maapektuhan tayo kung di natin ma-lead ang ating pamilya sa pananampalataya at commitment sa Panginoon. Samang maglingkod sila. It's an example of commitment sa Diyos. Sana tayo po ay mag-decide ngayon to make God the center of our lives. That meron tayong goal, target, that this year, Lord, ang aking puso ay, ang aking buhay ay i-dedicate ko sa iyo, i-commit ko sa iyo, kasama ng aking pamilya. Amen. Especially sa parents, sa mga parents. Habang pwede pa nating hubugin ng mga yan. Ano po, habang maliit pa. Ako po, I don't mind children being here. Pero siyempre, nagsa-Sunday school naman sila, edi payapa tayo ngayon. Nagsa-Sunday school sila eh. Kailangan sila turuan ng salita ng Diyos. Tingnan mo, pero nasa gitna. I don't mind. Ano po? Kailan mo sila ito isasama? Patse no bisa. Abi pati ako. Pag mayroon na sila sariling desisyon, papag-decide mo sila sa sarili po nila. Ay, hindi, habang ikaw ang nagdidesisyon para sa kanila. Kristiyano ka, dalhin mo sila dito. Si Joshua po, as for me and my household, we will serve the Lord. Joshua's challenge is timeless. Sinong paglilingkuran mo? Choose for yourselves this day whom you will serve. It's up to you po. Pero siyempre, kahit tayong magdidesisyon dyan, dapat alam natin kung saan na natin ilalagay ang buhay po natin. The choice is clear. Dapat ang God sa atin. Ano po? Dapat si Jesus, dapat ang Diyos. But it requires intentional action. Every day, deliberately, we decide for God. We decide for Jesus. Take a stand today to faithfully serve the Lord in all areas of our lives. Amen. Dahil po yun ang mahalaga. That's what matters. Let's all stand po.
used to be. I won't go back, Lord, to the way I used to live before you rescue me. I will not stop till every tribe and nations bows before you. I will not stop till day you'll see your glory, see your glory, your fire burns within me, burn within me with your fire. Your fire burns within me, burn within me with your fire. Your fire, your fire burns within me, burn within me with your fire. Your fire burns, your fire burns within, burn within me with your fire. Lift up your eyes, lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Oh, lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise. Come on, lift up your eyes. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Oh, lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise. Oh, your fire burns, your fire burns within me, burn within me with your fire, your fire, your fire burns within me, burn within me with your fire. Your fire burns, your fire burns within me. Oh, Hallelujah. your fire, oh, your fire burns within me, burn within me with your fire. Lift up your eyes. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on. Oh, hallelujah, Hallelujah. Jesus. Oh, we praise your name. Hallelujah. Oh, lift up your eyes to see. Hallelujah, Jesus. Oh, we praise your name, Lord. Lift up your eyes, lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Oh, Jesus. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise. Oh, Jesus. Lift up your eyes to see the glory of the
Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa pribilehiyo ng paglilingkod. And Lord, we decide to put God first in every decision. To put God first every day. That in our lives, Lord God, there will be no compromise in our faith. And by your grace, Panginoon, kami po ay magiging matagumpay. Salamat po, Diyos. We decide today, together with our families, we will serve the Lord. Thank you for that privilege, Lord. Na makita po sa amin, O Diyos, ang unwavering commitment to serve you together with our families. Thank you, Lord. Salamat po. Purihin ka. Pasalamatan ka. O Diyos, ang inyo pong mga anak na naririto, pagpalain mo sila, iparanas ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pagkikiisa ng banal na Espiritu. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Magandang umaga po. Pagpalain kayo ng Diyos. Hallelujah.